Have a good day langga. Andito nga pala ako sa bahay ng lola ko. Sisirain ko yung higaan niya, pati bubong. Kasi ayaw niya talagang umalis dito mga palangga. Matagal ko na siyang pinapaalis dito pero ayaw niya talaga. Sabi ko lumipat ka na doon sa kabilang bahay. At dahil nga tawag lang yon, hindi siya lumilipat. May pinapagawa pa nga akong kama dun sa kaklase ko kasi sabi ko dun para yun sa lola ko. At nung na-deliver ngayon, hindi nagkasya sa bahay niya. Kaya hindi niya nagamit, dandun lang sa kabilang bahay namin. Sabi nga nila, huling linis nga daw sa bahay nila, yung umuwi pa ako last year. Siguro 3 years na yung lumipas. Walang ibang nakakalinis dito sa higaan niya, kundi ako. Kahit mama ko gustong linisan yung higaan niya, ayaw niya. Nagagalit siya. Siguro ganun na talaga yung mga matatanda. Kailangan mo lang talaga mahabang pasensya dito. Habang naglilinis nga ako, binibidyohan ko siya. Tuwang-tuwa nga siya. Sabi ko nga sa kanya, mag-hi vlog ka muna. Hi vlog, ikaw. Hi vlog. Hi vlog. Nung una nga, nagagalit pa siya. Lalo na yun, tinaob ko yung kama niya. Sabi nga niya, dahan-dahan lang daw, baka masira. Hindi niya alam yung plano ko, sirain ko talaga yung bahay niya. Tapos nung pagkataob nga nung kama niya, ang dami-daming soft drinks sa ilalim. Ilang 1.5 kaya yung naligpit ko no. At may mga kasama pang mismo. Feeling ko nga yun yung nagpapatibay sa kama niya. Yun yung nagiging haligi kasi talaga bulok na yung kama niya pero hindi pa bumagsak. Huli na nga, naisipan ko mag-video. Sabihin ko na lang dito kung ano nakita ko. Ang dami-dami din palaka sa ilalim. Nung una nga natatakot ako dun sa gilid kasi nga baka may ahas. Sabi nga niya, walang ahas dyan. Tapos nag-alala pa siya kung saan siya matutulog. Sabi ko nga, may bahay ka doon, wag ka dito. Sabi pa niya, ayaw niya. Diyan pa din daw siya matutulog kahit sinira ko. So ang ginawa ko, sinama ko na yung bubong. Para lang talaga lilipat siya. At para mapadali yung pagsira ng bahay niya, nagtawag na yung papa ko sa kaibigan niya, nagpapatulong na siya. Tapos yung mga ibang gamit nga, niligpit na, pinansasako na kasi itatapon na nga yung hindi na nagagamit. Kung hindi nga daw ako umuwi, hindi nila masisira yan kasi nihawak yan, hirap sila kasi nagagalit agad yan. Ganyan yung mga soft drinks na naligpit ko nung tinaob ko yung kama niya. Yung lahat may laman, mga tira-tira kumbaga. Nung tinanong ko nga siya, ano ba yan? Ba't ang daming soft drinks? Tawang-tawa lang siya. Tapos sinubukan pa niya kaming pigilan na wag nga daw sirain yung higaan niya. Sabi ko nga, hindi ikaw yung masusunod. Ako yung masusunod ngayon. Hindi pwedeng uuwi ako sa Maynila na dito ka pa din matutulog. Sa ayaw at sa gusto mo, doon ka tumira sa kabilang bahay. Nung chinek ko nga yung mga gamit niya dito, may mga barya, chocolate, mga snacks niya. Tinatago niya lang dito sa isang box, may mga Milo pa. Tapos may mga plastic na nakabalot, tinambubuksan ko nga at nakita ko nga dito yung gatas na Bear Brand. At sa isang basket naman, pagkabukas ko nga may Milo ulit at saka may mga tinapay na inaamag na. Siguro nakakalimutan niya na to. At may nakakita ako nakabalot sa itim na plastic. Pagkabukas ko nga gatas niya na ensure, hindi niya iniinom to. Tinatago niya lang to kaya kinakalawang na yung puwetan. May nakita nga akong lagayan ng ice cream at bumungad sa akin yung isang hiwa ng humba. At may 2 hiwa na inihaw na baboy. Naawa na nga ako kasi ang dami-dami niyang tinatabing ulam. Dati ko pa to sinabihan na lumipat ka na talaga dun sa bahay. Yung kwarto ko gamitin mo. Sa'yo yun. Pero ayaw niya talaga kasi nga mataas na. Hirap nga daw siya umakyat dun sa hagdanan. Kaya hindi talaga siya lumilipat. Wala din kasi ako dito dati. Nasa Maynila kasi ako kaya pag kinakausap ko siya, oo lang ng oo. Tapos pag manghihingi yan siya, pambili daw ng gatas niya. Ganun lang. At sa wakas nga, natapos din sirain yung bahay niya at nakalipat na din siya. At medyo kampante na nga ako kasi bago nga kami kabalik sa Maynila, sigurado na ako na maayos na yung higaan niya. Binilhan ko na din pala siya ng bagong unan, higaan, at kumot. At maayos na din yung mga damit niya, nasa isang urukan na. Hindi pa nga tapos yung bahay namin. Pero medyo okay na to, unlike before. May kunting sala at maraming apo. Ginudyo ko pa nga yung lola ko dito. Sabi ko sa kanya, tiyaga ka lang muna ha. Balang araw magkakapansyon tayo. Lalo na kapag makatagpo ako ng mayaman
naman yung sobrang yaman. Tawang-tawa nga siya. Sabi niya pag mangyayari daw yun, wala na daw siya. Kaya sabi ko, hindi pwedeng magkakaroon ako ng mansyon na wala ka. Kasi sinong magbabantay? Kaya natawa na lang talaga siya. Ganito ako makipag-usap sa lola ko. Sa tuwing umuwi ako, mansyon yung pinag-uusapan namin. Kaya kahit papano, unti-unti namang naayos yung bahay namin. Ito nga pala yung taas. Ito kasi una kong pinapagawa dati. Medyo maayos-ayos na. Ang laki ng lamesa pero hindi nila ginamit. Iwan ko ba sa kanila kung bakit? Malaki yung sala sa taas kaya lang walang natutulog doon. Lahat takot. Binabansagan ngayon ng haunted house. Yung mga kwarto nga doon, walang gumagamit. Kaya kung nakikita nyo kami dito, andito kami lahat sa baba. Nagsiksika na parang sardinas. Madami akong pamangkin, kunti lang yung napunta dito kasi nga yung iba nasa malayo. Andito nga sila bumibisita kasi nga pabalik na kami ng Maynila. Tuwang-tuwa nga ako dito kasi ang ligalig ng mga bata. Kitang-kita mo talaga yung saya ng mga mukha nila. Kaya gustong-gusto ko dito sa bahay namin. Kasi kahit minsan hindi kami magkakasundo na magkakapatid, pag nauwi ako, nagkatipon-tipon kami. Ang sarap sa pakiramdam yung ganito. Yung kahit hindi kayo mayaman pero nagkaintindihan kayo paminsan-minsan. Hi, sana makaulit-ulit. By the way guys, hanggang dito na lang yung videos namin. Thank you for loving me. God bless, Mama. Hi, vlog. Hi, vlog. Kaway. Kaway ka. Hmm? Kaway ka. Hi, vlog. Hi, vlog.